And as you can see, we are not joking when we file cases. We are here to win. Swindling or estafa. Taxable income. Pagka nalaman ng BIR yan, magkakaproblema sila. Ako na yung war. Mainit ngayon sa social media, ang naging press conference ng kabilaang panig, ni Beverly Pumikpik Labad-Labad, at ni Elias Lintukan. August 6, 2025 ng gabi, nag-media conference si Beverly kasama sina Attorney Ferdinand Topacio, Attorney Ivan Ang, at dalawa pang abogado. Mahigit isang oras natapos ang kanilang presscon, na dinaluhan ng iba't ibang media outlets. Nagbitiw ng maanghang na salita si Attorney Topacio laban kay Elias at sa abogado nito. Huwag tayong makinig sa legal advice, parang yung advice mo ay parang legal luminary ni Tito Soto. Mapapahama ka dyan. Make it my mission in life na ma-frozen yung karir mo. Ayon sa kanya ay sisiguraduhin niyang matitigil ang karera ni Elias, at malilintikan ito kung hindi niya ititigil ang pangungontrate sa iba, at pwede siyang makasuhan ng estafa dahil sa pagkolekta ng mga bayad na hindi nare-remit sa kanyang manager. At maaari din siyang habulin ng BIR, dahil taxable ang perang ito. Ayon naman kay Beverly Labad-Labad, ay kapatid ang turing niya kay Elias. Hindi umano siya mang-aagaw, wala silang relasyon ni Elias at may asawa siya. Itinanggi rin niya na siya ay buntis, at hindi siya nabuntis ni Elias. Ang pangarap niya ay mabuntis siya ng kanyang asawa. Napagkamalan rin daw na pogo ang kanyang negosyo. Ayon sa kanya ay legit ang negosyo niyang construction at ang plastic na factory ng kanyang asawa sa Balintawak. Yung sa partner ko naman is a plastic manufacturer po sa Bulacan. Ayun po yung negosyo, legal na legal po yung negosyo natin. Napag-usapan din ang dahilan ng kanyang pagpaparetoke. Bullied umano siya, pero hindi niya inakala na ngayon ay buong mundo na ang mambo-bully sa kanya. Ayon naman sa kanyang mga abogado, ay hindi nila palalampasan ang mga paninirang natatanggap ni Beverly, at kakasuhan nila ito kahit saan pa man sila sa mundo, basta ang lugar kung saan sila sa kasalukuyan ay may treaty ang Pilipinas. Saad niya ay bina-blackmail umano ng grupo ni Elias ang mga organizers, na hindi sila magpe-perform kung hindi sa kanila ibibigay ang deposito. Nang mapag-usapan ang isyo tungkol sa na-withdraw na 29 na milyong piso, pinasinungalingan niya ito at nilatag niya kung bakit umaabot ng 120,000 pesos ang expenses. Depensa niya ay, may 10K per gig ang bawat miyembro. Siyam silang lahat kabilang na si Elias. May gasoline expenses pa, food, at iba pa. May higit 5 milyon umano sa BDO account ni Elias, at nakapundar na rin ito ng sasakyan, at iba pa. Naitanong din ang tungkol sa isyo sa pagitan ni Beverly at sa partner ni Elias na si Abigail Kerikitan. Giit niya, simula Mayo ay nagseselos na sa kanya si Abby. Kinausap umano niya ito noong first week sa July, na trabaho lang at walang personalan. Pero mas lalo pa umanong lumala. Kaya umano niya nabanggit na magpakita muna ng marriage certificate, sa kanya honor ang panghihimasok ni Abigail sa business nila ni Elias. Nais umano niyang kausapin muli si Abigail at pag-usapan pati na ang natigil nilang negosyo na clothing line, pero ayaw na nitong humarap. Dagdag pa niya ay nakakatanggap umano siya ng mga masasakit na salita mula sa pamilya ni Abby. Nang may tanong kung kumusta ang relasyon nila sa pamilya ni Elias, ay mabuti naman raw umano ang pakikitungo ng ina ni Elias sa kanya. At kasalukuyan ay pinapagawan umano niya ng building plan ang bahay ni Elias, dahil bilang sikat na artist ay dapat umanong ma-improve ang kanilang tirahan. Ayon sa kanya, ay si Elias ang magdedesisyon kung ipagpapatuloy pa ba nila ang kanilang talent-manager relationship. Advice niya sa bokalista ay dapat may sarili siyang desisyon, at pakinggan lang raw ang mga payo ng iba. Kung bago ka pa sa channel ko ay huwag kalimutang i-like, subscribe, i-share, at magkomento. Pagkatapos masilayan ng buong mundo ang media conference sa panig ni Beverly, ay nag-press conference din si Elias, kasama ang kanyang abogado na si Attorney Israel Itotorian at 3 pang abogado. At the time when the contract was signed, there was fraud employed by Beverly. She made Elias believe that she was very rich or she is very rich, that she had all connections, and that her only intention is to help. Daw siyang balak na magkapera dito. Hindi masyadong nagsalita si Elias, at pinaubayan niya ang lahat sa kanyang abogado.
Tumagal ng 30 minuto ang kanilang press con. Binungad agad ni Attorney Torian na nagsampa na sina Elias, kasama ang lahat ng miyembro ng banda ng kaso, sa Kidapawan Trial Court, laban sa kanilang manager na si Beverly Labad-Labad. Umabot ng 300 pages ang sinumite nila sa korte. Ilan sa mga inihaing reklamo ay ang casual fraud. Paniniwala nila, na sa simula pa ay null and void na ang kontrata na pinirmahan ni Elias. Una ay pinaniwala umano ni Beverly na mayaman siya, may mga koneksyon, at ang intensyon lang umano niya ay tumulong, at hindi niya habol ang kikitain ng banda. Sa panahon na pumirma si Elias, ay napapirma siya agad kahit hindi nila ito nabasa ng maigi, at hindi sila nakakuha ng abogado dahil nagmamadali ang grupo dahil na rin may issue silang mismanagement sa dating manager nila sa Kalumad Band. Nang pumirma si Elias, ay hindi nakasulat kung magkano ang share ng manager. At nang magsimula na sila ay sa kanila nalaman na 30% ang share ni Beverly at hindi naman ito nilatag kung bakit ganoon kalaki ang dapat niyang matanggap. Hindi rin. Nakita at kilala ni Elias kung sino ang pumirma sa notaryo. Sa Dumaguete umano naganap ang contract signing, sa Quezon City naman pinanotaryo ang kontrata. Isa pa sa reklamo ng banda, ay pag hindi maka-attend sa meeting ay may penalty na 50K. Pero hindi ito nakalagay sa kontrata na may fine sila na ganoon kalaki. Pag mag-express umano sila ng opinion, ay agad bibigyan ng memorandum, hanggang sa patatalsikin. Notaryo ka sa isang kontrata na hindi mo nakita yung nagpirma, hindi po pwede yun. Oh. Halos mama na o ano ba? Kasi maski personal life, nakikialam na. Fine ka agad. Magkano? 50,000 ang nakasaad doon na pag maka-attend ka ng meeting, maka-absent ka, 50,000 ang fine. Lahat na lang ng gastos umano ay naka-charge sa banda. Pati ang pina-renovate na kondo. Lahat ng expenses at pagtanggap ng gigs ay si Beverly lang umano ang nagdedesisyon. Hindi rin klaro umano ang hatian, minsan 100K ang ibibigay. Minsan naman 150K. Wala umanong klarong accounting. Ayon sa grupo ni Beverly ay tulong umano sana ang partnership nila sa Elias JTV Band Entertainment Production Corporation, kung saan ay 50-50 ang kitaan nila. Pero ayon kay Attorney Torian ay hindi naman umano tama yun dahil wala naman siyang contribution sa performance ng banda. Pero mas malaki pa ang kita ni Beverly kaysa principal na si Elias. Sinagot din ni Elias ang perang 5 milyon na nasa BDO account niya. Anya ay hindi niya ito ginagalaw, dahil baka may magkakansela at magpapa-refund na organizer. Tungkol naman sa page ni Elias, ay may access si Beverly. Kaya may mga post siyang bigla na lang mawawala. Ayon umano sa kanyang manager ay for business lang dapat. Tugon naman ni Elias, ay hindi pa sila magkakilala ay personal page na niya ito tungkol sa buhay niya sa bukid. Hindi umano mabahala ang mga nakabook sa grupo, dahil magpe-perform sila, pati na rin ang US tour, puwera na lang kung magka-issue sa visa o sa ibang requirements. Ang maapektuhan lang ay ang kontrata sa pagitan ni Elias at Beverly. Ayon kay Attorney Torian ay magkaibigan umano sila ni Attorney Topacio, pero may nasabi siya na di niya nagustuhan, kaya lalaban siya. Hindi umano magpapatalo ang mga taga Bukid Cotabato at Davao. Nang may tanong sa bokalista kung may namagitan ba sa kanila ni Beverly ay hindi niya ito sinagot. No comment ko na. Follow-up question. But I like the question. Dahil sa isyu sa pagitan ng dalawang panig, ay nag-resign ang PA at security ni Elias na si George Pumikpik na kadugo ni Beverly. Pwede ayaw na mo pakialam sa mga issue sa ilang pamilya side by side. Ayaw na niya umano na maipit sa isyu. Binawian rin umano ni Beverly ng 4 na sasakyan ang grupo ni Elias. Mali yun. 4 na sasakyan yung binawin ko. Kasi Meron din Facebook post na pinatalsik ang kabanda nila sa hindi pag-attend sa after party dahil nais na nitong magpahinga. May pagmahay gamay. Pero as of now na okay na. Meron ding mabigat na paratang si Eloy Burgess, na may kinalaman umano si Beverly sa pagkamatay ni Miss Aida Patana, na isang negosyante at dating beauty queen. Anya, may utang umano si Beverly na milyon-milyon at hindi na ito makontak. Samot-sari naman ang reaksyon ng mga netizens. May mga pumanig kay Beverly, at sinasabing ang pulot dulo ng lahat ay ang kanyang live-in partner na si Abigail.
Marami rin ang kumampi sa panig ni Elias, na ang problema umano ay ang manager nila, na nagseselos kay Abby at nais siyang palitan. Anong say nyo rito? Comment down below. And I assure him, he will have a lot of problems. You could see that we are really serious and we are here to win.